Ano, okay na ba? Dali na check ko saan. Okay na. I-refresh mo lang yun. Yan, yun, okay. Pag nagpula na yan, naka-live na yan. Ayun, meron na live. Ayun na, okay na. Okay, good afternoon mga Batang Balintawak family. So, mic test muna tayo before natin start ang Integrated Bagsakan Multi-Agency Collaboration. Yan, mic test. Good afternoon, Batang Balintawak family, Ano? IB Mac Dali na family, Multi-Agency Ako nga pa Collaboration. pala Pala ulit si Erwin Negrito, mic Yan. test, mic test. Sir Romel Viñas, pa-mic test nga po tayo dyan, family, sir. ano? IB Mac Dali na family, Good multi-agency afternoon. collaboration. Ako nga pa pala ulit si Erwin Negrito. Yon. Tita Tess Molina, pa-mic test ka po tayo dyan sa UK. Hello, UK mabuhay! Sir Jerry sa Benguet, Caloocan, pa-mic test ka po tayo dyan. Good Benguet, afternoon po. Caloocan. You know? Magsasalita ba Sir Sandy? Hindi na, no? And Sir Josh ng Aritao, Nueva Vizcaya, pa-mic test po tayo dyan, sir. Good afternoon, everyone. You know? So, ayun po, simulan natin ang ating Integrated Bagsakan Multi-Agency Collaboration at pinag-uusapan po natin dito ang mga issue ng bagsakan, logistics, agri-trading, at iba pang mga topic. At nag-iimbita tayo ng uh, iba't ibang guest speaker para matuto tayo kung ano pa yung mga dapat masolusyonan at ano pa yung dapat na makita ng community natin dito sa sa ating bansang Pilipinas. Bansang Pilipinas talaga yung term. So, good afternoon muli. Ako po na si Erwin Negrito, Operation Manager ng Batang Balintawak. Pag-uusapan natin ang mga issues, real talk ng bagsakan natin dito sa Pilipinas. So, yan ang ating mga kasama ngayon, si Romel Viñas, ang ating Clover Navigator. Bagong-bago yan, from Bicol. And Tita Tess Molina, Quality Assurance from UK. Sir Jerry, sales head po namin yan. Poging-pogi, oh. Sir Josh ng Aritaw, Nueva Vizcaya. Ang aming pamilya dyan, Sir Berwasan, shoutout. Ma'am Geraldine, shoutout po sa inyo dyan. And ang ating IT and back support, social media, Sir Angelbert and Sir Sandy. Siyempre, hindi ko malilimutan yung asawa kong sidekick ko. Dito sa gilid ko, ay magpakita na naiya sa camera, si Ma'am Rhea po. Yan. Shoutout po. So, kasama natin ngayon, isa sa mga bisita natin is si Sir Josh ng Aritaw Nueva Vizcaya. Sige, Tita Tess, pasok po. May ano po ba kayo? Pwede po kayo magpakilala na. Hello, Tita. Wala po ata kayo, Mike. Mike, apa. Ako pala, Erwin, magsasalita. Yes po, Tita. Para saan lang. Introduction lang din. Baka may gusto po kayo Sige, sabihin. okay, sige, thank you. Maraming salamat po, mabuhay uli sa Integrated Bagsakan Multi-Agency Collaboration Group. Ito pong forum na ito ay ginaganap namin every Wednesday para masuportahan natin ang mga customer, farmers at lahat ng nasa umbrella ng bagsakan o tinatawag na bulk na na transaction. So, ito po tayo nagaganap ng every Wednesday. So, maraming salamat din po sa sumusubaybay sa Batang Balintawak Marketplace. Nandito po ang team para sumuporta sa inyo. At kung kayo naman po ay mga customer, shout out po sa mga customer namin dyan sa Quezon City, Makati, sa Calabarzon, at sa mga satellite navigator natin sa Benguet at saka sa NBAD. Ganun din sa bago natin na kasama dito si Romel, ang bagong-bago. Fresh from Bicol, Romel. Maraming salamat. So, shoutout po sa lahat ng mga sumusuporta. Ang aming mentor na si Kasosyo Arvin Urubia. Shout out sa iyo, Kasosyo Arvin, sa Nobatang, sa Kakumpare Forever. Ganun din po sa mga sumusuporta sa Kasosyo app, ang si Kasosyo Elmer, si Kasosyo Ana, sila Kasosyo Wex, sila Kasosyo Loris,
Ganun po sila kasosyo. Marami pa pong kasosyo, marami pong salamat. Sige, introduce mo na si kasosyo, ay kasosyo tuloy. Jerry, pa-introduce na natin si Josh. Afternoon, Jerry po, ng sales. Ang guest po natin, isa po siyang taga Aritaw, Nueva Vizcaya, under LGU ng Aritaw. Please welcome po si Sir Jos. Sir Jos Sotelo, pwede ko po kayong buksan ng ang inyong video at magpakilala. Thank you. Good afternoon, everyone. My name is Josh from Aritaw, Nueva Vizcaya. I am part of the local government unit of Aritaw. Once again, good afternoon. Thank you, Josh. Ikaw na, take over na, Erwin. Yan. Hello, Sir Josh. And Romel, ano ba? Question na po ba tayo diretso, tita? Kung ano yung question natin. Magbigay ka muna siguro ng background. Bakit may bagsakan? Ano yung bagsakan? Anong mga nakikita mong future sa bagsakan? At saka kung ano mga issue natin sa bagsakan. Tapos tanungin natin si Josh. Okay. So, bagsakan. Ang usapin natin ngayon, bagsakan. Bakit nga ba may mga bagsakan sa mga area natin dito sa Metro Manila, sa mga probinsya? Diyan po kasi kinokollect yung mga produktong ani ng farmers natin na dinadala sa mga trading posts. Merong trading post yan sa Aritaw Agricultural Trading Post. Isa po yan sa, kung nakikita niyo po yung screen natin dyan, nagkaroon po kami ng cooperative meeting within last year, 2023, para pag-usapan kung ano pa yung mga pwedeng maging joint collaboration between sa BBM company to sa mga farmers natin na direktang transaction. And bagsakan dito sa Balintawak, yung main issue na gusto nating matalakay is yung humidity, kung paano i-handling yung product, paano yung packaging, and paano kinukuha ng kliyente, paano dinideliver sa mga kliyente. Yan yung mga issues na gusto nating maitakel. And kung ano pa man, pwede kayo mag-comment ng mga question nyo about sa bagsakan. Sa mga, alam ko, hindi naman lahat tayo aware na may bagsakan ganon, may ganon palang bagsakan, may ganon palang sistema sa bagsakan. So kung may question po kayo, pwede po kayo mag-comment. And thank you po sa mga sumusuporta. Shoutout po pala sa mga patuloy na sumusuporta. Sa 3,000 viewers po natin ngayon. Shoutout. Yan, so unang question kay Sir Josh, as may bagsak kandiyan sa account Aritaw. Kamusta na po ang Aritaw Agricultural Trading Post? Since nag-start po ito last 2 years po, tama? 2 to 3 years na po ba? Sir Josh. It started last 2023. So, isang taon pa lang, mag-isang taon pa lang. Continue pa naman yung operation as of now. Patuloy pa rin kami nakikiconnect sa mga farmers dito sa bayan ng Aritaw. Erwin, bigyan ko lang yung background yung mga bagsakan dyan, although wala ako sa Pilipinas. Paborito kasi na, ang background ko naman syempre, alam naman lahat ng tao, no? Ang father ko o ang parents ko, lahat ng kaninununuan namin, puro farmers yan. So, yung tatay ko ngayon, which is siguro mga 80, magna 90 years old na siguro siya. Pero, ang farming talaga, ang mga more than 75 years na siya nagpa-farming. Unfortunately, nagpa-farming pa rin sila hanggang ngayon. At saka ang tatanong ngayon nag-improve ba buhay nila? Yun hindi ko rin alam. O may question mark din doon. Pero ang alam namin sa bagsakan, ang pinaka-popular, at saka bigyan ko yung ng magandang information sa Quezon City na alam natin ang bagsakan, pag sinabing Balintawak, malaking bagsakan. So, at saka ang bagsakan ng Balintawak ay actually yan, nagsimula mga bago pa daw dumating ang Spaniards,
Ito, history na to ha. Binigyan ko na kayo ng history lesson kahit wala ako dyan. Ang bagsakan pala ay nagsimula 120 years ago. Yung mismong Balintawak. Pero actually, nag-start pa daw ang existing na ang Balintawak bago pa dumating ang Spaniards, which is 500 years ago. Kasi na-colonize ng Spanish ang Philippines for 300 years. So bago pa dumating pala ang Spaniard, meron ng Balintawak. Meron na rin siyang tinatawag nila folklore na historically, dalawang magkapatid pala yon na magkapatid, tapos nagbebenta rin sila ng agricultural trading, dumating ang Spaniard. So hanggang nabago. Pero yung sistema ng bagsakan ng Balintawak is almost 120 years, the same as agricultural trading o Department of Agriculture. Hindi ko yun research ko lang yun. That's not my information. Galing yan lang din sa website. So yun ang pagkakakilala ko sa Balintawak. So malaki siyang bagsakan pero na-improve over the years at saka meron pa tayong Divisoria na bagsakan. Tapos nagkaroon na namang maraming bagsakan sa iba't ibang provinces. So ang problema naman ngayon, dahil yung ating agricultural trading is 120 years ago, yung trading pa rin dati na ginagawa nila is parehas pa rin ang practice 120 years ago na dinadala yung produkto doon, tinatawaran, bibenta ko, bibiling ko, so ganon. So yung progress ng agricultural trading in terms dun sa sistema ng bagsakan, yun ang malaking problema. Kasi yun ang sinusolusyonan namin at tinatry namin na malaman kung ano talaga yung mga problema dun sa bagsakan. So, ang unang tanong natin kay Jos, bago kayo magtayo ng bagsakan dyan sa Aritaw, ano yung mga kinonsider nyo ng mga bagay o mga bagay na kinonsider nyo bago muna kayo magtayo ng bagsakan? Una sa lahat, ma'am, dadaan yan sa site development plan. Kung papasayan, kung site development plan, para maayos po yung location ng building. Pangalawa, ma'am, kung may bibili ba or sino-sino pa ang mga buyers na kukuha ng mga pananim or yung tinda ng mga farmers. Next is, sino ba ang makikinabang sa lahat ng transaksyon sa AATP? Yun yung mga bagay na kinonsider po ng Aritaw Agricultural Trading Post. Erwin, baka may tanong kayo doon. Romel, pag may tanong kayo na, i-raise nyo lang yung hands nyo, ha? Sa ngayon, Sir Josh, ano yung ginagawa niyong sistema o proseso ng pag-receive and pag-release ng produkto ng mga farmers within Aritaw area po? Sorry, Sir Erwin? Pakiulit yung tanong. Bali, Sir Josh, yung sistemang nabuo para ma-receive at ma-release yung produkto ng mga farmers na pumupunta sa agricultural trading post. Ano na po yung mga action na nagawa o sistemang nabuo nyo na po? Una sa lahat, yung mga products natin, galing po yan ng iba't ibang barangay sa amin. Kasi ang Aritaw po, it composed of 22 barangay. Sa Makatuwid, yung mga iba't ibang products po ng iba't ibang barangay, ipinupunta po nila dito sa bagsakan po natin. And that's the time na kailangan po nating i-receive yan, o i-check po kung ano po yung klase ng product na yon, kung good ba or semi or RR. Ibig sabihin, kailangan po ma-double check po ng management kung okay po yung mga variety, yung mga sizes para mas mabilis po yung transaction, or pwede rin po na nilang paghiwa-hiwalayin kung ano yung good or yung bad na produkto bago nila dalhin sa bagsakan po natin. Para mas mabilis kasi yung receiving natin eh. That's it. Sir Jerry, baka may question ka, Sir Josh? Or Romel, baka meron kang question?
Sir Sir Josh. Joe. Ay, Okay. pasensya ka. Jerry, ikaw na. Hindi pala ako nagtest ng kamay. Sorry. my bad. Sorry, Jerry. Go Okay, di ahead. ba? Sir Josh, paano yung ano niyan, yung magiging procedure ng farmers? Halimbawa, magdala siya ng produkto, paano siya babayaran, paano niya sisingilin, or sino magbabayad sa kanya? Ganun po dito, may mga buyer na rin po dito sa Aritaw Agricultural Trading Post po, na kung saan kapag nakita na po yung produkto, agad-agad na po namin binabayaran yung mga produkto po nila. Okay. Then, follow-up question, sino po nagde-determine ng presyo kung kung magkano babayaran ang isang produkto na dinala po diyan sa trading post, Aritaw? Oo. Sir Jerry, makikita naman po yung produkto kung ito ay good or bad. Ang ibig sabihin, kung mas maganda po yung produkto, mas higit po yung halaga na babayaran po ni buyer. It is a win-win situation, sir. Ibig sabihin, kung malaki o katamtaman na maganda, ibig sabihin, you will receive a proper price or accurate price for that. Yung pricing po natin, saan po basis? Ang price po natin ay nakadepende po sa kalapit na agricultural trading post dito sa Biskaya po. Okay. Thank you. Thank you, Sir Josh. Sige po, maraming salamat. Ako na. Yung ano, yung baka. Magre-raise sana ako ng kamay. Hindi ko alam kung saan ko i-raise yung kamay ko dito. Pinip ko to. Thank you, Josh. Tsaka thank you, Romel. Ito naman, kailangan ko lang itong malaman din kay kailangan din ng malaman ng mga ibang nakikinig o nanonood. May ganito. Ganda. Kung ikaw naman, Erwin, kasi nandyan kayo sa, before pa ng Batang Balintawak. Daddy naman. Nagkakagulo kami dito. Nasa yun. Hinap na matagal. Ayan, pasensya na. Ayun, ito na yung question ko. Ito naman sa lahat na may mga naka-located sa lahat ng bagsakan, Nandito na ba si Edna? Ay, wala pa, So, Erwin, ito naman question sa lahat na may mga katabing bagsakan. Alam ko si Erwin kasi lumaki siya sa bagsakan talaga, dyan sa Balintawak. Ano yung mga, hindi naman problema, Ano yung nakalakihan mo sa bagsakan ng Balintawak? Unang nakalakihan ko na dito, Tita Tess, is yung ang nakita ko nung bata pa ako, yung handling, kung paano ibinababa sa truck. Kasi ang maganda siya tingnan kumbaga pag kinakarga yung mga produkto as bata, pinapanood ko kung paano binababa yung mga produkto galing sa truck. Tapos ang nakita ko po doon is yung handling nila, kung paano nila buhatin or ibagsak yung produkto. Unang-unang nakita ko problem. Since bata ako, from 6 years old to now, 25 years, ganun pa rin yung handling niya. Yun yung una ko nakita. Tapos yung packaging, same lang din. Ganun pa rin, hindi pa rin nagbabago. And yung mismong mga bagsakan natin, nag-improve ng onte, pero same pa rin. Ganun pa rin yung humidity, yung putek, yung mga pwesto, ganun pa rin siya, hindi pa rin Isipin mo 25. 120 years ng sistema. Ibig sabihin ganun pa rin yung mga nakikita kong problema. Kaya ngayon, nag-stand na ako na
siguro dapat merong may tumayo ng unti-unting baguhin yun. Kung kwento ng Batang Balintawak yun. Kung paano rin, ang papa ko po kasi, based sa experience, siya po ay nag-handling ng mga ng palengke master po siya dito. Kaya lahat ng palengke dito sa Balintawak, napuntahan na po namin. Ibig sabihin, natira na namin pa isa-isa. Mapa-vegetable area, mapa-prutas. Yung, like, okay. Mapa-prutas na na namin, na nakita na po namin kung paano yung takbo niya. So from that, until now, ngayon lumaki na ako, may asawa, pamilya na rin ako. Ganun pa rin yung nangyayaring sistema. Hindi wala pa ring pagbabago or wala pa ring innovation na nangyayari. Kasi ang isa sa pangarap ko po talaga diyan, maging aircon yung Balintawak, Bagsakan, or maging malinis katulad ng SNR, SM, yung ganun ba yung nabivision ko, pero hindi ko alam kung paano gagawin yun, pero ayun po yung isa sa nakikita ko na dapat may magtumayo na dun sa pagbabago na yun sa Bagsakan. So, ayun po yung mga issues na nakikita ko dito sa Balintawak ko. Yun po. So, Diyos, bago nyo tayo ang Aritaw Bagsakan o agricultural trading post sa Aritaw, anong mga si Diyos pala magtatanong. Diyos, pasensya na. Ano yung mga need na nakita nyo? Bakit nyo tinayo yung Bagsakan sa Aritaw? Una sa lahat po, mas mapapadali kasi po yung pagbili ng produkto po dito po sa amin, kasi yung bagsakan po namin ay nasa Karatig Bayan po. Yun po yung tinatawag na NVAT. Sa makatuwid, kung may sarili na po kaming bagsakan, mas nakakatulong po kami sa mga farmers na kung saan hindi na po sila pupunta doon, kasi sa NVAT po kasi marami pong bayarin tulad ng entrance fee, hihintayin mo pa yung bayad. Dito kasi sa training post, kapag na-receive na namin yung item, mas naibibigay na po yung bayad agad-agad. So, anong kaibahan nyo dun sa NBAT at saka dun sa Aritaw? So, in terms dun sa kasi, alam naman natin, matagal na yung NBAT, di ba? At saka yung market research nyo o project research nyo, bakit itinayo ang Aritaw? Nakikita ko naman na gustong tumulong ni Mayor sa mga farmers na mabili yung kanilang produkto. Unang-una yun na nakikita ko. In terms naman dun sa competitiveness nyo na katulad ng bagsakan, ano yung ginagawa nyo na mas ahead kayo dun sa mga lumang bagsakan katulad ng, hindi naman sila sabing maluma, yung malalaki na katulad ng sa La Trinidad Benguet at saka dyan sa NBAT? Ano yung naging competitiveness nyo sa kanila? Na sasabihin natin kasi mas bago yung sa inyo, mas current at saka mas systematic siguro. Araw-araw, ma'am, may mga bagay na kinukonsider po natin. Higit sa lahat, kumukuha rin po tayo ng mga information sa iba't ibang agriculture na kung saan yun na po yung established. Pangalawa, meron tayong tinatawag na benchmarking na tinatawag. Pumupunta po tayo sa iba't ibang bayan para makita at ma-i-apply kung ano man ang mas kailangan i-apply sa AATP, ma'am. Kasi this is a trial and error po na kung saan kailangan po namin pag-aralan everyday kung ano po yung mas higit na makakatulong po dito sa bagsakan. So Erwin, ano naman ang kaibahan nyo sa mga bagsakan dyan sa bagsakan sa Divisoria? Set aside muna yung Batang Balintawak muna, no? Dyan sa bagsakan sa Quezon City, mas mismong Balintawak. Anong kaibahan o anong kalumaan? Ganun na, luma talaga. ano yung nakikita mong kaibahan o naging advantage o disadvantage ng Balintawak dyan sa Quezon City as the main bagsakan kasi yan ang yan siyang unang-unang lumalabas sa Google pagka tinanong mo yung bagsakan. Balintawak unang-una. Pangalawa na lang yung Divisoria.
ano yung kaibahan nyo sa La Trinidad, sa Enba, tsaka itong sa Aritao, at tsaka kung ano yung meron din sa Balintawak? Let alone na meron kang Batang Balintawak. Ang unang-unang kaibahan or advantage muna tayo is yung position ng area ng Balintawak, which is malapit na siya sa mga kalsada, para siyang gitna ng ano ng gitna talaga siya ng mga probinsya, Bulacan, Manila, Quezon City, Caloocan. Kumbaga siya yung isa sa puso ng trading kung bakit napakaganda ng positioning niya. Ang disadvantage naman is nauubos na yung palengke ngayon. Ibig sabihin, ang Balintawak po pala kasi trivia lang is hindi Balintawak market. May iba-ibang palengkeng nakapaloob sa Balintawak. Which is merong 9 to 10 na palengkeng nasa loob ng Balintawak. Yun po yung isa ang nakikita kong isang problema or disadvantage, nasasakop na siya ng mga private sector. Naging naging private na. Halos kalahati ng Balintawak is na-move na to private property or private company. Parang ganun po yung nangyayari. Disadvantage. Pero ang advantage pa rin nga is malakas pa rin. Balintawak is brand na ng Bagsakan. Ibig sabihin, alam na ng tao na pag Balintawak, Bagsakan agad yung automatic na maiisip. Ang advantage naman sa Divisoria, halos yung laki ng supply na bumababa doon ngayon is almost times 10 na. Parang mas malaki na yung lahat ng biyahero halos na dating biyahero ng Balintawak napunta na sa Divisoria, karamihan doon. Doon po binabagsak ngayon yung mga produkto. Disadvantage ng Divisoria, crowded na masyado. Kaya nagkakaroon na ng oversupply minsan. Kasi pagkapuno na sa Balintawak, mapupunta na sa Divisoria yan. Yun yung nagiging And ang problema, sa Benguet naman, tita, makakabili ka ng produkto doon ng direkta sa mga farmers. Sa Enbat and Benguet, mabibilan mo yung mismong mga farmers talaga na nagdadala sa trading post. Disadvantage, pag nag-oversupply, pagka iba yung sistema ng Enbat sa La Trinidad. Magkaiba sila based yun sa study namin, Sir Jerry. Sa sistema ng Enbat tsaka La Trinidad, magkaiba sila, malaki yung pagkakaiba. Hindi ko pa sa sistema lang sila nagkakaiba. And sa market pa rin, Balintawak pa rin yung nangunguna dun sa pinagbabagsakan ng mga produkto. Kasi malapit siya sa sa mapping nga, yun po yung nakikita ko dyan, na disadvantage and advantage. Sige po. May tanong po ako. Kasi meron kang pingas dito, kaya tinasa ng teacher mo. Ayan yung pingas mo ng pataas ng Sir Erwin, may tanong po ako. Ay, sige, Sige, Josh. Sige, Sir Josh. Go ahead po. Sinasabi mo pong laking Balintawak ka po. Sa makatuwid, marami ka na pong experience sa Balintawak, sir. Sa tingin mo, nung pumunta ka po dito sa Aritao, Nueva Vizcaya, ano kaya ang maisasuggest mo or magiging maibahagi mo para mas madagdagan at mas maging effective and efficient itong bagsakan po dito? Okay. Ganda na question Medyo pressure yung question Pero sagutin. No pressure yon, Erwin. Ang napansin ko sa Aritao Agriculture and Trading Post, unang-una is yung bata pa siya or bago pa. Yun yung napansin ko. And hello? Unang-unang napansin ko sa Aritao, bata pa siya. Pero ang nakikita kong improvement na malaking pagkakaiba niya is yung sistemang binibuild up niyo sa kanya. Yung ayoko na may kumpara, pero sa Enbat kasi makakabili ka doon na nakabalot pero may halo pang hindi sorted product. Ang kaibahan ng Aritao at ang advantage yan and ang pangalagaan talaga ng Aritao na nakikita akong branding niya is yung sorting niya. Kasi nakikita kung paano niyo i-handling yung product doon.
Yun yung magiging angat nyo dun sa ibang bagsakan. Kasi nakikita ko talaga personally, yung mga staff ng Aritaw, iniisa-isang, ayan, ayan, i-sort. Hindi pa lang naiintindihan ng market na kaya medyo maganda yung presyo ng Aritaw. Kasi nga, ano na, tiwala kang pagka binigay sa'yo, nakasorted na. Ang kulang na lang na nakikita ko, sir, na ano, is makapag-invite pa ng iba't ibang klaseng ahensya dito sa baba. And yung pagbabagsakan mismo dito sa baba ng dito sa ano sa Metro Manila, yun na lang yung kailangan pang magkaroon ng sistema kung paano pa kukonect doon, which is even though na wala kami diyan, pinipilit naming ano yun, i-connect ulit yun kung paano. Tinatrabaho pa namin ngayon hanggang ngayon, Sir Josh, kasi hindi pa siya yung ano, hindi pa siya ngayon na sa season ngayon, hindi pa ngayon yung ano yung season na yun, pero nandun na kami. Yun yung ano, ang nakikita ko lang diyan yung ipanatilihin yung sorting product. Yun yung ano, yung advantage niya diyan, and dumami pa lalo yung makakilala sa Aritaw trading post diyan sa ano, sa Nueva Vizcaya, sir. Sa additional, Sir Jos, maganda yung ano, facilities, no? Halos kompleto na sa Aritaw Trading Post. Ang nakikita ko lang, hindi alam ng mga farmers yung policy na pagdating ng produkto, kagaya na sinabi mo kanina, babayaran agad. Kung alam yon, kung nai-disseminate yung information na yon, sigurado yung mga nagbabagsak sa kabila na naghihintay ng 3 days, 1 week para mabayaran, baka dyan idalhin. Anyway, yung presyo naman, halos parehas lang kayo ng farm gate na tinitingnan Yun lang siguro, yung medyo gastusan lamang yung PR, public relation, yung parang advertising or information dissemination sa mga kalapit probinsya. Hindi na kayo mga kailangan mag-invite pa ng mga co-op, yung mga farmers na ang mismo magdadala ng produkto dahil alam mga farmers gusto nila kaliwaan pero sa ibang bagsakan naghihintay sila ng 2-3 days, 1 week kung kailan maubos yung paninda nila doon sa pinagbagsakan nilang stall, saka lang sila mababayaran. Yun lang siguro, Sir Jos. Thank you. Baka si Romel may sasabihin. Sir Romel, ano po ang insight nyo sa bagsakan? Ikinig lang muna po ako ngayon. Nahiya si Romel, Erwin. Baby pa to Diyos. Bagong-bago naming additional staff na nagtatao sa siya ang aming satellite navigator sa Clover. Para yung mga bumabagsak na produkto galing dyan sa taas, marireceive ng Clover. So, siya ang ating butihing satellite navigator. So, ako naman, Diyos, ang siguro kasi hindi ko kabisado kasi ang bagsakan, no? Ang sa akin kasi kaya nabuo ang Batang Balintawak, yung magkaroon ng magandang sistema sa agricultural trading na syempre, alam ko na experience ko na pupunta ng mga bagsakan na magulo, mainit, hindi naka-organize ang mga produkto. Hindi ko alam kung meron siyang infection control, contamination measurement, yung mga ganyan. So, yung mga issue na hindi nababayaran ng farmers ng 15 days to 30 days, yun ang nakita kong malaking problema. So, karamihan ng mga farmers, lalo na pag nakakontrata sila, at sabihin na natin nasa malalaking contracting sila, no? Katulad ng SM, yung mga nagbabagsak dyan, o kaya kontrata ng mga ibang bansa. Normally, ang bayaran nila is contracting o tinatawag nilang procurement. So, yung procurement na yun, dumadaan sa contracting, which is meron silang period of time na kailangan nilang bayaran. So, yung contract nila, mababayaran lang yung farmers
Natapos o pag meron silang mga specification na pumasang dun sa requirements ng contractor na yon. So yung contractor na to, hindi naman sila babayaran yung mga farmers, lalo na nakakontract sila with 15 to 30 days pa bayad niyan. Minsan umaabot pa ng 60 days, minsan umaabot pa ng 90 days. Wala kasi ako dun sa part na yon, so hindi ko pwedeng sabihin maganda o pangit dahil hindi ko alam. So ang nakikita ko lang doon na kung 15 to 30 days ang bayad sa mga farmers o doon sa mga naka-contract, under contract o 60 to 90 days, ang masasabi ko lang doon, napakabagal ang ikot ng cash flow kung ikaw ay businessman. Tsaka yung profitability, makikita mo lang yon after na nag-cycle na siya ng full year. Kasi doon mo makikita. So ang pinakauna kong nakita na unang issue talaga, yung sistema na hindi nababayaran ng tama yung farmers para, kasi alam mo, syempre, laki ako sa hirap, alam ko yung parents ko na humahanap ng pera pagkakailangan ko mag-tuition fee. So, ang sasabihin niyan, kailangan ko na yung pera kasi bayaran mo ngayon. So, that point, kailangan mo bayaran talaga. So, alam mo na, karamihan na yung pagkabinenta may produkto mo ngayon, lalo na kung meron kang mga farm na mas maliliit ng more than 3 hectares, kailangan talaga ng pamilya nilang pakainin. So, ang nangyayari naman, kung kooperatiba ka at naka-contracting ka, hindi ko alam kung sinusuportahan ng government yun na bayaran mo na yung mga cooperative farmers para makasurvive sila dun sa kanilang day-to-day na pangailangan, at saka maging guarantor yung government o local government na bayaran sila straight away dun sa product nila habang naka-contract itong organization o itong kumpanya na to sa mas malaking kooperatiba, na yung government ang magiging guarantor na dito nyo paraanin, kami ang bayaran nyo kasi babayaran namin yung mga farmers, para hindi naghihintay ng 15 days, 30 days, 60 days o 90 days kung nakakontract sila. Pero kung maliliit naman na ganyan at meron talagang pool na pwedeng mabayaran at maging guarantor ang isang government. Ang nakikita ko yun ang malaking problema talaga, yung issue na hindi nababayaran ng tama yung farmers. Pangalawa, sa bagsakan ng Balintawak, kasi wala naman ako doon, tama na may sinabi ni Erwin na halos 50% niya na owner niya na private. At saka mismo rin naman yung bagsakan, hindi naman public owned yan. Private owned din yan. Pinarerenta din sa maliliit na mga katulad ng Batang Balintawak. So pinarerenta rin sa amin. Pinarerenta rin sa amin yung lugar. So yung sistema nila is yung sistema lang na para siyang kailangan yung service ba ng space, yun lang ang babayaran nyo. Pero yung service na systematic na katulad nyo dyan sa Aritaw, wala ang Balintawak noon. Hindi sila yung kahit sabihin mo na malaking bagsakan ng Balintawak, admittingly, sabihin mo, Erwin, systematic ba yung pagpasok ng produkto, kung kailan papasok yung produkto, anong product ang naka-sistema sa kanila na ang size na available ng galing ng Balintawak ay ng Benguet, eto, o meron ba silang mga monitor na ang parating na logistic galing sa Benguet, ito ang papasok para hindi ma-traffic. So ito, wider talaga na problema at saka comprehensive na problema o complex na problema. Kasi siya rin din yung nag-a-add ng traffic sa EDSA. Siya rin nagtatraffic yung logistic na yan. Pero kung may ikukumpara ko, hindi ko naman pwedeng ikumpara dahil dito sa UK, meron talaga silang systematic na kung kailan pumapasok ang produkto, kailan lumalabas ang produkto, anong klaseng size ng patatas ang papasok sa araw na to, at anong ton, kung ilang kilo, saan galing. So, ino-organize na synchronicity yung organizational na systematic ang UK na katulad ng mga bagsakan. Pero hindi ko ganong kabisado dyan sa Balintawak dahil wala naman akong alam dyan at wala akong experience doon. Ang nakikita ko lang na may malaking problema talaga ang bagsakan, lalo na dyan sa Balintawak, dahil pinipace out na mismo nila yung bagsakan ng Balintawak para ma-improve nila. So wala ako dyan, kaya wala akong alam. Ang nakikita ko lang dito, yung Aritaw, ang potential mo
malaki kasi ang potential ng Aritao, lalo na bago yung sistema nyo, kung mas mainam na mas mai-market nyo ng mai-market yan in terms na yung mga tao o kayong maging garantor ng mga kumpanyang malalaki sa ibang lugar o bansa para sa farmers na babayaran ng mga contractor na to o kumpanya itong Aritao, tapos yung Aritao magiging garantor ng mga farmers na mai-disseminate at makuha at mai-transfer yung kanilang mga produkto. In that way, meron kang tinatawag na triads o triangle o triad systematic na kinukuha mo o ginagaranti mo itong mga farmers na to na babayaran ng contractor o ng malalaking kumpanya, pero straight away nandun yung pera. So malaki ang part ng LGU na ma-improve kasi nandyan na kayo, Diyos. Ang NBAT ba, ano siya, public ba siya o private? Private po, ma'am. Oo. Ang kagandahan ng Aritao, meron kayong position sa local government na makakita pa ng mas magandang contracting o procurement na systematic in terms dun sa pagpumasok itong kliyenteng malalaki, katulad lang namin, sabihin mo meron kaming kliyenteng 5, pero yung sales na pinapasok nila ay napakataas. Pero kung yung government o local government ang magpapacilitate ng fund na to na ibibigay at babayaran ng warrantor o guarantor ng mga farmers, straight away bayad na yung produkto nila kasi yung need nila kailangan nilang masuplayan. At ito namang mga kumpanya na malalaki na to na kailangan ng produkto ng farmers, doon sila papasok sa local government. Sila ang magbabayad sa local government. So ang funding ng LGU for that Aritao alone, kailangan meron kayong sariling pool na pera para yung contract ng malalaki na kumpanya pumasok sa inyo at saka ito naman magarantihan yung mabayaran na mainam yung mga farmers. So yun ang nakikita ko lang na pwedeng magawa. Kahit ikaw man sabihin mo, Erwin, o ikaw, Romel, ano yung experience mo dyan sa bagsakan dyan? Kumpara dun sa pumunta ka, Jerry, sa NBAT. Yung comparison po talaga, bawat bagsakan may sariling identity, may sariling policy, may sariling setup. Ang pinakamagandang ma'am, halos perfect yung hindi man perfect, halos may maganda yung sistema is NBAT. Kompleto sila, may buyer, may farmers, may administration, so nagpapangsyon lahat yun. Unlike sa Latrinig Benguet, maliit lang talaga, ma'am. Na-dominate ng mga karatig building, yung bagsakan. So nagiwahiwala yung mga gulay. Kung saan nandun nakaparada yung mga truck. So wala nang monitoring doon ng pwede mag-transact ng kung magkatawaran kayo doon, kung bigay sa iyo ng ganun kababa, walang problema. Kung ganun kataas, wala po. Then, pagdating ng gabi, papadala lahat yan sa mga bagsakan kasi yung mga may-ari doon, kaya hindi ka makakatawa doon kung mga pabandel-bandel lang, dapat doon half tons o yung isang truck, kalahating truck. May mga relatives o may mga pwesto sa malalaking bagsakan sa Metro Manila, particularly sa Balintawak. Yung mga namumuhunan dito sa Benguet, may counter sa Balintawak, sa Divisoria. Ganun, ma'am. Kaya hindi mo silang matatakot na hindi mabibili yan, kailangan ibenta yan. Hindi. Pagdating ng ating ipinapadala nila yan, ang kalaban nila, yung mga nandito naman sa yung mga negosyanteng maliliit na minsan nalalaro nila yung mga presyo. Pwede hindi mo kolekta lahat ng produkto, then kinabukasan ibababa. Ganun na. Kami nag-i-start ng negosyo, biglang nawawala sa merkado, bumabagsak. May mga ilang tao talaga, ma'am, na talagang kabisado nila yung laro na nilalaro pa nila.
Sana tayo, Erwin. So yun, Joss, yun sigurong ano, from here, yun ang nakikita ko. Unang-una yun na rin ang sinabi ko nga sa Batang Balintawak. Kung makikipag-connect kami sa Aritao, which is ayaw naming, kasi nakikita namin potential nyo sa Aritao na maging guarantor ng ano, ng mga farmers para mabili kabud yung kanilang mga produkto, which is ginagawa nyo na. Pero paano nyo mapapalaki yung input o yung ano yung demand na pumunta sila sa Aritao? Kung may mga malalaking kumpanya na pwedeng makipag-connect sa inyo pero kayo ang maging guarantor para sila ang magbabayad sa inyo, kasi it will take at least about 60 to 90 days ang bayaran dyan sa contracting malalaki. At saka hindi naman pinag-uusapan doon sa contracting na yun na ano, sa maliliit na volume, kundi sila talagang malalaki talaga yung order nila. Tsaka makikipag-bid din ka, makikipag-bid ka, katulad din ang binibid namin. Although kami ngayon, hindi na kami nakikipag-bid. Sila na ang, kami na ang nag-CCI sa kanila at kami na rin ang nagre-require na ito yung, binaligtad na namin yung ganong posisyon. Binaligtad na rin namin yung 15 to 30 days. Kailangan magbayad sila ng 5 days maximum. Yun, nagawa na namin sa Batang Balintawak. So yung sistema niya, effective dun sa ganong procurement strategy o business sustainability or continuity na maipasok ang malalaking kumpanya in terms of sa contracting. Pero itong contracting na to, nababayaran kabod ang product na dumadating sa Balintawak. Kasi meron kaming sistema rin na create para hindi umalis ang supplier o mabili kabod ang kanilang mga produkto sa tamang halaga. Although yung aming financial statement, hindi naman siya ganun kalaki in terms sa talagang malakihan. Yung ibig sabihin mo, wider o globally, wala pa kami doon. Pero yun lang nakikita ko na mag-work. Kasi nag-work sa Batang Balintawak. Pwede rin mag-work yun sa kahit saang kooperatiba at saka pwede rin mag-work sa kahit saang bagsakan. Pero ito, mas wider ang kanyang mas wider ang approach at saka mas comprehensive at saka complex ang measurement. Kasi yung kung i-apply mo lang ang complex measurement, unang-una yung pricing hindi magkakaiba ang klase ng pricing. Ang daming klase ng pricing sa Balintawak. Meron pang tinatawag na under the table na pricing. Tama ba ako, Erwin? Meron pang hagibis style na pricing na pagka kinuha ko yung 3 milyon mo ngayon, kailangan batuhan mo muna akong 2 milyon tapos i-send ko sa'yo after 1 million pa. Parang ganon. Ganon siya. Ganon siya ka-complex kasi walang sistema. Erwin, go ahead. Hello, Sir Josh. Nasagot naman po ba namin yung question niya, Sir Josh? Opo. And ano naman? And we're going to consider everything, sir. Okay, thank you, sir. Yun naman, hindi naman tayo napuputol sa connection between dun sa nasimulan natin. And alam ko naman marami pa pagsasamahan yung Batang Balintawak Marketplace and yung Aritao Trading and LGU ng Nueva Vizcaya po. Yun talaga yung yung nakikita naming solusyon kung paano tayo yung gigitna para sa mga magsasaka natin. Kasi yung mga client is nakikita na open na sila na may ganun palang klaseng sistema na binubuo namin na kung paano na lang namin ita-transfer papunta sa inyo yung sistema na yun. Yun yung tanong kung paano maa-adapt ng Aritao and paano mapopondohan ng LGU yung project na nakita namin effective. Kasi effective siya dito sa sa baba. Ngayon, paano naman natin papasukin yung malalaking transaction na? Kasi ibang usapan na pagka million na pagka kinolekta mo na yun sa mga farmers na produkto Kumbaga yung bultuhan na talaga.
hindi na kasi siya hindi na siya small na galaw na katulad dati. Ngayon kasi mas mahaba na yung bayaran, mas malaki na yung kailangan na produkto. Yun yung yun yung pagka hindi na gawa ng tama, ang magsasuffer lagi si farmers. So ang nakikita kong ang risk, ang magdadala dapat ng risk is yung gobyerno o yung LGU, yung fund ng gobyerno yung mag-fund doon sa mga private na mga farmers natin. Yun yung nakikita ko dyan na kung paano malalaman natin siguro sa mga susunod na forum natin. Lalabas yung sagot dyan kasi mag-invite tayo ng mga LGU dito eh. And sa mga LGU na may mga project dyan, willing po kami dito sa Integrated Bagsakan na mapag-usapan po na ma-open sa lahat ng mga farmers natin na may mga project pa lang nag-exist or may project na ginagawa ang gobyerno para sa kanila. Kasi karamihan, hindi naman information lang yung kulang. Pero nakikita ko maraming project ang agricultural trading kung magbabasa kayo ng website. And ang problema, hindi naman lahat ng farmers is may access sa internet o sa technology. Which is ito yung ginagawa natin na tayo yung bumabasa kanila para ipaliwanag na may mga ganitong activities na nangyayari. So, yun po, umabot na tayo dun sa time limit natin, tita, na 1 hour IB Mac. And natutuwa akong maganda yung naging topic ngayon. And hoping makapag-invite tayo ng mga LGU sector natin sa iba't ibang panig ng Pilipinas, kahit saan pa man yan, basta may related sa agri-trading. Yon, pwede tayo mag-invite na. Sir Josh, baka meron po kayong ma-refer na mga LGU natin dyan. Sir Erwin, mas maganda. Sir Erwin, Yes, may I suggest Sir Erwin, may I suggest na mas maganda siguro na tawagin natin yung si manager together with the Magro office regarding sa agricultural kasi EEO is part of the collections and other business purposes. Kasi ang nakahandle kasi dito sa LGU Aritao is from the Magro office. Sa Makatuwid, yung mga enhancement, yung mga enhancement po nila and adaptation po nila is baka may nababago. Ano sir yung magro, sir? Sir Joss, ano ibig sabihin ng magro? Ang ibig sabihin po ng magro, sir, is it is the municipal agricultural officer. Municipal agricultural officer. Hindi na under ninyo yung operation ng AATP? Sorry, sir? Hindi na under sa inyo yung operation ng AATP is the number 5 section of the EEO. Pero, ganito kasi ang nangyari, dapat ang nagmamanagement po dyan is under the EEO. So, balit, ang may hawak po ngayon is from the Magro office. So, sa Makati, sir, kung sa Magro office ang nakahawak ngayon, ibig sabihin, mas bihasa sila sa mga bagay-bagay na nangyayari ngayon. Kasi tumulong, actually, we help them for the first period, for the trial error period po ng AATP. So alam po namin rin kung ano po yung saklaw po ng AATP. By hook or by crook, we know how to operate them properly. Okay. Okay. Thank you, Sir John. Pwede po ba kami magkaroon ng paano ba? Paano ba namin siya ma-invite within this forum, Sir Josh? Or paano ba natin siya pwede? Just consult Miss Geraldine Oliveros. She is the manager of the AATP. Yes po. Si Ma'am Geraldine. So, ayun, yung magiging assignment natin, maimbitahan yung Magro Office, yung Municipal Agricultural Office para mas malinawan tayo doon sa mga project and kung ano pa ba yung pwede nilang ma-share na knowledge kung paano masolusyonan yung agri-trading natin. Kasi itong Integrated Bagsakan Multi-Agency Collaboration, yung magdudugtong-dugtong sa mga private farmers at iba-ibang sektor, mapa-private, gobyerno, mapabagsakan. Dito natin pwede pagdugtong-dugtongin yung
papalabas yung possible na solution na hinahanap natin. Kaya mas maganda ma-invite natin siya and mag-i-invite din kami ng ibang entrepreneur or mga ano para mas maganda yung talakayan kung paano pa. Eh, Mga tita, meron pa po businessman. ba kayo? Oo. Ay, Joss, maraming salamat nandito ka uli. Entitled ka nga pala, meron kang raffle ticket for Siargao trip. Yes. Finance tayo. Meron po kaming raffle ticket. Ito po yung additional or extension ng aming anniversary celebration. Gusto namin i-give back ang ating kindness at saka ang ating sharing sa community para ayokong sabihin. Ito po ay aming anniversary celebration na ibibigay namin sa aming mga supporters, mga network, at sa mga sumusuporta po sa lahat, whether supplier, customer, at saka sa local government, katulad nyo ni Sir Barbosan, at saka sa kabuuan ng Aritaw local government ng LGU at ATTP. Tama ba? Agricultural Trading Post. So, yes, Joss, entitled ka sa raffle ticket. So, itong raffle ticket nito, we will draw it at the end of February. Opo. Yun ang Maraming salamat po. Oo. So, wag ka mawawala sa lahat kung gustong sumali at gustong magka-avail ng ticket po na yan for raffle ticket. At two ticket, hindi. Ticket for Siargao for 2. Tama ba, Erwin? Oo, tama. So, ang gagawin niyo lang po is i-like, i-share, at saka mag-comment dun sa mga lives namin. Hindi lang din to sa IB Back Forum, kundi dun sa mga live ng satellite navigator sa Clover na si Romel. Pag siya po ay nagla-live, pakishare niyo po siya at saka paka-comments. At minomonitor po ng ating sa SOCMED at IT yung mga likes, comments, saka mga follower po para maka-entitle kayo doon sa ticket for trip to Siargao for 2. So, yon sa mga hindi pa nakaka-avail o gustong mag-join, please contact po si Kasosyo Erwin o si Erwin Negrito o kaya send po ng message sa Batang Balintawak Marketplace o si Batang Balintawak official page ng Batang Balintawak. At saka po, mag-login din kayo at i-navigate o i-check, overview ang aming www.batangbalintawak marketplace site. Pwede na po kayong mag-order doon. Retail or bulk, we do serve that. At saka wag po kayo problema sa mga logistic. Kasama po ang logistic dyan. At kung gusto niyo po naman pre-delivery, usap po kayo ni Boss Jerry. Siya po mag-a-arrange dyan. Maraming salamat po. So, Joss, maraming salamat. Siguro nakikita ko pa uli, pwede nating i-open uli yung ating forum, yung ating, pwede nating gawing annual visit yung sa Aritaw. Kasi nung last year, nagpunta kami sila sa inyo ng June, I think. Opo. Oo, mas mainam siguro maaga tayo ng bisita sa kanila, mag-book tayo ng visitation sa kanila uli. Para ma-meet uli natin sila Mayor, para may ilatag din natin kung ano yung gusto talaga natin sa Aritaw. Kasi nakikita ko yung malaking potential sa Aritaw and I can see that and I believe na yung bago na yun na pwedeng i-apply sa sistema at saka fit in dun sa Batang Balintawak na pwede namin magtulungan tayo dun sa sistemang mabubuo para magamit ng government. Hindi ko naman sinasuggest na gamitin nila, no? But please, do help us to create a system na mas better for win at baka farmers win tayo. So, doon. Muli, yan. Muli, thank you, Sir Josh, sa pagbisita dito. Last word, tita. Opo. Maraming salamat din, sir, mga ma'am. Yeah. Thank you, Sir Josh and Sir Jerry. Thank you, Sir. Baka may gusto ko pa sabihin, Sir Jerry. Thank you, Sir Josh, sa time at sa mga inputs na ibinigay mo sa amin. Maraming salamat. Likewise, sir. See you soon ulit, Sir Josh. This coming, paplanuhin na namin kung ano yung magiging project natin din sa Aritaw. Opo, sir. You're always welcome here sa Aritaw, sir. Ano po, sir? You're welcome. You're always welcome here at Aritaw. Thank you, sir. Salamat sa mainit na pagtanggap lagi sa amin. And yun po,
Batang Balita Family, Integrated Bagsakan Multi Collaboration Agency, tapos nagkamali na ako, agency. Sa IB Max, salamat po sa mga nakinig at patuloy na sumusuporta dito sa amin sa Batang Balintawak, IB Max forum namin. And isa na naman magandang talakayan yung nangyari ngayong hapon, and patuloy na nating imbitahan yung iba-ibang ahensya ng gustong makatulong sa pagbabago ng agri-trading natin dito sa Pilipinas. Muli, ito po si Erwin Negrito. Magsasign up po kami ng Team Batang Balintawak, Tita Tess Molina, Assurance, Sir Romel, ang ating purchaser, navigator, and Sir Jerry. Ang team natin na nasa likod lang, Sir Bert and Sir Sally, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta dito sa ginagawa ng IB Mac, and sa lahat ng to is glory to God lang po. God bless po. Peace. God bless. Thank you. God bless. God bless everyone. Good afternoon. Good evening. Bye-bye. God bless. God bless. Sir Bert, okay na po tayo. Oh, bye.